Good morning po sa inyo at welcome po muli sa ating pong pagbablog po ng salita ng Panginoon at sa patuloy po nating pag-aaral. Paano ba natin sasabihin na mahal natin si Lord? Kahapon po, napag-usapan po natin, meron pong 6 na paraan para tayo magsabi ng mahal natin si Lord. Hindi lang naman po sa pagsasalita, sa pagtataas ng kamay. So, ang una po natutunan natin kahapon ay sa pamamagitan po ng awitin, sapagkat ang expression po ng inyong pagmamahal kay Lord ay worship yan kay Lord. So, yung awitin niyo po ay parang harana po yan na hindi po kinakailangan maganda ang ating mga tinig o mga boses na kung saan kahit sintonado ka because the Lord always sees the heart of a person. Pangalawa po, yung pong normal na ginagawa natin is about talking to Him, about prayer, di ba? Because communication is very important po sa relationship. So, ganyan din po ang sinasabi ng Panginoon sa atin about sa ating pong mag-asawa, di ba? Kailangan laging may nag-uusap. Gano'n din naman po sa Lord, kailangan lagi natin may kausap ang Panginoon. So of course, ang nakasanayan po natin manalangin lang po tayo, pero alam niyo po ba kailangan din natin yung pangatlo, kailangan din natin matutong makinig lagi kay Lord. Kaya nga po sinabi ng Panginoong Hesus dito, He is the good shepherd and He knows His sheep at ang alam din ng mga sheep yung kanyang mga boses. So, ibig sabihin po, dapat alam natin yung tinig ng Panginoon, di ba? So, meron pong 4 na bagay po tinuro kahapon na kung saan nagsasalita si Lord. Number 1, alam na alam po natin yan, which is the Word of God. Ayan po ang pinaka-nakasanayan po natin, pagbabasa ng Biblia, pagbubulay-bulay ng kanyang salita, doon po tayo makakapakinig talaga. Number 1 po yon. That is the very first and priority po. Number 2, yung po mga leaders po natin. That's why we must be involved doon po sa ating mga local church. We have a pastor and ganun din. Kailangan ma-involve kasi small group. Kasi doon po sa pamamagitan ng mga leaders po natin, tayo po ay magkakaroon din po ng pakikinig ng salita ng Diyos. Ginagamit din po sila. Yan po ay matatagpuan natin sa Hebrews 13 verse 7. Ganun din naman po, ito po yung hindi pa sanay ang maraming mga mananampalataya, yung audible voice ng Panginoon. Marami pong senaryo ng binakita sa Bible na kung saan nagsasalita ang Diyos verbally. Ito po ay isang example po yun sa 1 Samuel chapter 3 na kung saan nagsalita mismo ang Panginoon kay Samuel na ganun din dapat tayo sa panahon natin ngayon because ang Lord po the same yesterday, today, and forever. So kung nagsalita si Lord ng Old Testament, New Testament, dapat ngayon din generation natin nagsasalita pa rin si Lord sa lahat ng kanyang mga anak sa mananampalataya. So kung hindi mo pa nasusubukan yan, kapatid, I challenge you, meron ka pang na hindi pa natatry, meron pang journey, may adventure pa. Kapatid, kailangan marinig mo yung mismong audible voice ng Lord. Pang-apat po, ito po yung minsan hindi rin po natin nare-realize. The Lord always speaks or talks about the nature. So ginagamit ng Panginoon ng nature para tayo ay makinig din sa kanyang salita. At ito yung po yung tinatawag din naming revelation. Ito po ay matatagpuan natin sa Psalms 119 verse 1 to 4, Romans 1:19 to 21. So ayan po yung mga 4 na bagay na kung saan nagsasalita ang Lord. Paano pa ba natin masasabi kay Lord na mahal natin siya? Okay. So, ang pang-apat na puntos po, hindi lang sa pagkanta, hindi lang sa pagbabasa ng Biblia o sa panalangin, kailangan din tayo magkaroon ng commitment kay Lord. Kailangan natin magdesisyon, magkaroon tayo ng commitment para po nga sa isang magkasintahan, hindi pa pwedeng sa isang araw, iba yung kasintahan mo, isang araw, iba yung kasintahan mo, isang araw, ibang kasintahan mo. No, kailangan stick ka lang sa isa. Ang tawag po natin dyan, commitment. So once when you go into a relationship, you have a commitment to the person. Ganun din kay Lord. Pag ikaw ay pumasok sa relationship kay Lord, kailangan may commitment ka. Ayaw ni Lord na namamangka ka sa dalawang ilog. Ayaw ni Lord na meron kang ibang higit pa na mahal sa Kanya. Kaya sabi ng Panginoon nga, di ba sa Mateo, love the Lord with all your heart. So, sino po yung mga second na lang natin mamahalin? Ayun yung pamilya natin, yan yung ating asawa, at yung trabaho natin, etc., etc. So, ang uunahin natin mamahalin, si Lord. Alam niyo po ba, ang mga mahihinang tao, yung weak faith people, yung mga mahina ang kanilang pananampalataya, alam niyo po ba, nagde-define sila about circumstances. Tinitingnan nila lagi yung circumstances, yung kanilang feelings, yung sitwasyon ng paligid nila. Kaya kaya natatangay sila sa mga maling desisyon, sa maling hindi sila namumuhay sa pananampalataya, hindi sila namumuhay sa espiritu ng Diyos, hindi nila marinig ang boses ng Panginoon because their faith are weak at noon nga po nakatingin sila sa circumstances. Pero alam niyo po ba mga Kristiyano na very strong ang faith nila kay Lord,
Sila ay defined because of their commitment sa Panginoon. Hindi sila basta-basta natatangay ng agos sapagkat may direction sila kay Lord. 'Di ba? Ang mga strong in faith na mga tao, ng mga anak ng Panginoon, alam nila kung ano yung tinatahak nila kahit ang daming mga circumstances sa harapan nila, ang daming mga problema, ang daming sitwasyon na negatibo. No, didiretso lang sila because kahit na anong nadadapa man sila, nasasaktan man sila, they will continue to push, tumakbo pa rin hanggang sa dulo ng kanilang takbuhin sapagkat may commitment sila kay Lord. Hanggang sa matapos po yung labanan, hanggang sa matapos po yung karera, di ba? Yung race po. So ganyan po yung dapat ang gusto ng Panginoon sa atin, tumapang o tumatag ang ating pananampalataya sa Kanya. Kaya nga po, kailangan magkaroon tayo ng commitment kasi yun ang purpose niya sa atin, magkaroon tayo ng strong foundation sa Kanya pong salita. Bigyan ko po kayo ng isang mensahe po din sa Romans 12:1 sa Message translation po, no? Sabi dito in Romans 12:1, take your everyday ordinary life, you're sleeping, eating, going to work, and walking around, and place it before God as an offering. Ano man daw ginagawa po natin, ibigay natin to kay Lord as an offering. So nakikita niyo po, dito binibuild yung strong faith po natin. Ano man ang ginagawa natin, iligay natin to sa paanan ng Panginoon bilang isang handog sapagkat hindi natin to lahat kayang kontrolin. Embracing, sabi pa dito, embracing what God does for you in the best thing you can do for Him. So, kailangan din po natin itong, pagka binigay natin to kay Lord, lahat yan, di ba? Pakikita niyo, inaayos na ni Lord lahat, then lalabas po doon yung pinakamagandang pamamaraan ng Panginoon bukod sa kakayahan pa natin, di ba? So, the best thing is, merong ginagawa si Lord po sa atin. Ayan. In 2 Chronicles 16, verse 9, sabi dito, the eyes of the Lord search the whole earth in order to strengthen those whose heart are fully committed to Him. Naghahanap si Lord ng mga taong committed sa Kanya. Naghahanap si Lord, sinesearch niya ang buong mundo, yung sino yung mga taong talaga magko-commit kay Lord. Yan. So, ito po yung makikita natin sa 2 Chronicles 16 verse 9. Diba? So, nakita ka na ba ni Lord na very committed ka? So, I hope isa ka sa mga nakita niya dito sa buong mundong to na very committed sa Kanya. So, kaya ano ba ibig sabihin ng fully committed kay Lord? Naisip niyo ba, ano ba talaga ang definition ng full committed kay God? Okay, meron po akong 5 points lang mo ituturo sa inyo. Paano niyo madidetermine sa sarili niyo na kayo ay committed na kay Lord? Binigay mo ba, number 1, binigay mo na ba yung buhay mo kay Lord? So kung hindi pa, maaaring hindi mo pahapyaw lang. Kumbaga parang napilitan ka lang. So kapatid, i-check mo yung heart mo. Tignan mo kung ibigay mo na yung buhay mo talaga kay Lord. So yan yung number 1, para magkaroon ka ng commitment kay Lord. Number 2, sabi dito, committing my life to His family. Nagkaroon ka na ba ng commitment sa local church mo? O paminsan-minsan ka lang pumupunta ng local church pag wala kang ginagawa. Pag maayos ang pakiramdam mo. Pag walang bagyo. Pero hindi. Kailangan natin, pag ikaw ay part ng family, bumagyo man o umaraw, nandiyan ka. Diba? So, kailangan nandun yung commitment mo sa local church mo because your family is this church is your spiritual family. At ang pangatlo po, para magkaroon ka ng full commitment sa Lord, kailangan you have to choose to grow spiritually and to become Christ-like. Pipiliin mo to kapatid. Kailangan magkaroon tayo ng bagong pananaw sa buhay. Ibang mindset, ibang klaseng buhay, buhay kay Kristo po. Kaya pag sino man lang na kay Kristo, bagong nilalang na kapatid. Kaya kung ikaw ay nakikristo, yung mga luma mong pagkatao, unti-unti dapat niya nawawala. At hindi po ikaw magdi-define, hindi ikaw ang magsasabi niya sa sarili mo. Even yung mga tao na nasa paligid mo, bago na siya. Meron nangyayaring bagong buhay dito sa taong to. Ano kaya meron doon? So, yun po yung isang tinatawag nating you are becoming Christ-like and becoming mature Christian. Nag-grow ka kasi. Amen? So, yan po yung first 3. Ulitin natin, binigay mo yung buhay mo kay Christ, binigay mo yung commitment mo sa local church mo, at ganun din, kailangan magkaroon kang decision to become Christ-like at mag-grow ka maturity. Mag-grow ka spiritually. So, ang point dito, hindi po kailangan patagalan tayo sa simbahan. Ang point dito, kailangan palaliman tayo kay Lord. Yung relationship natin kay Lord. Pang-apat po, kailangan ginagamit natin yung mga talent natin para sa ibang tao, hindi lang pa sa sarili natin.
Binigyan tayo ng iba-ibang klase ng talento ng Lord o ng mga regalo ng Panginoon, hindi lang para 'to sa sarili natin o sa pamilya natin. Madalas kasi ang thinking natin para sa sarili ko, para sa aking pamilya, para sa aking kinabukasan. No, ang binigay po ng Panginoon sa bawat isa sa atin, yung pong mga talento mo, yung mga regalo na binigay sa'yo, hindi lang para sa'yo, I mean myself, kung hindi para dun sa iba. That's why it is the second commandment of Jesus Christ to love other people. So you have to learn paano mo i-share itong mga talents mo, yung mga gifts mo kay Lord sa ibang mga tao. Yan, at ang panglima naman po, you have to learn to share the good news to others. Because there are things sa buhay po natin na hindi po natin masabi sa iba. Kagaya po ng mga magagandang bagay na ginawa ni Lord. Pero natatakot ka, nate-tense ka na ibigay kay Lord yung mga magagandang yan. Alam mo kapatid, marami pa akong gustong sabihin sa'yo, pero because of this time, kailangan mo talagang matutunan 'tong 5 points na 'to. So bukas po, antabayanan niyo kapatid itong ating topic. Paganda ng paganda 'tong mga topic natin, papaano natin sasabihin na mahal mo na si Lord. Amen? So, bukas po muli magkita-kita tayo sa ating pong vlog na ito. Manalangin po tayo. Salamat po Panginoon muli sa lahat ng itinuturo po ninyo. Dalangin ko Panginoon na magkaroon ng commitment ang bawat isa. Sambahin ka at purihin ka Panginoon. Lord, I pray in the name of Jesus Christ that you will touch the heart of every souls na makikinig, nanonood din ng vlog nito Panginoon. And we pray na magkaroon sila ng commitment sa iyo, magkaroon sila ng tunay na pagmamahal sa iyo. This is what I pray and this is what I declare in the name of Jesus Christ alone. Amen and amen. So, see you po tomorrow. God bless you all.